May pera daw sa basura o marami daw pera sa basura. Ito yung comment ng iba. Ito rin yung paniniwala ng iba, mga kabubog. Mga kabubog, dapat nating malaman na may pera talaga sa basura. Pero hindi ganun kasimple yon, mga kabubog. Pagka hindi mo alam ang pagsisegregate at ang pagkakaklasify, ay magiging walang pera ang basurang sinasabi mo. Dahil napakalawak ng mundo ng basura, at depende sa basura, hindi lahat ng basura ay pera, o hindi lahat ng basura ay magiging pera, Kaya sinabing may pera sa basura dahil may nakukuhang kalakal. So basura siya pagka sama-sama, pero pagka pinag-segregate mo, ibinukod-bukod mo, ay kalakal yung makukuha mo, At in general kasi yung salitang basura So pipiliin mo dun yung mga kalakal na recyclable, kaya at na siya mong pwedeng ibenta, kaya nasasabi na may pera sa basura, pero hindi ganoon kasimple yon, mga kabubog. Kailangan natin ng kasanayan, kailangan natin ng kaalaman, kailangan natin ng sipag, at kailangan natin ng galing, kailangan din natin ng talino. Hindi pwede rin ang mahinang nilalang, sapagkat kapag nilinya mo itong ganitong klase ng hanap buhay, ay ihanda mo na ang sarili mo. Kailangan ay matibay ang sikmura mo, kailangan ay mahaba ang pasensya mo, kailangan ay sobrang sipag mo, kailangan ay malakas ang pangangatawan mo, kailangan ay magaling kang mag-isip, kailangan ay madiskarte ka. Sapagkat, mga kabubog, sa karanasan ko bilang junk shop owner, bilang dating nagtrabaho sa junk shop, bilang naging dating mangangalakal, naging magbubuti, yung nagha-house to house, nag-iikot bilang eco-aid. So naranasan natin yan, mga kabubog. Ngayon nga ay 2 taon na itong aking negosyo mula nung kumuha ko ng permit. Pero bago ako kumuha ng permit ay medyo matagal-tagal tayong nag-execute, at talaga namang lahat ng dapat nating maranasan, katulad din ng ibang mga negosyo, ay naranasan natin. Mapuyat, mapagod, maghandle ng mga tao, maghandle ng pera, paano magpaikot ng pera, paano mapalago ang kakarampot na puhunan, katulad din ng ibang mga negosyo. Pero sabi nga, lahat ng negosyo ay mahirap, kapag hindi mo alam ang proseso at wala kang sistema. Kaya naman, sa karanasan ko, mga kabubog, ay talaga namang lahat ng paghihirap at lahat ng dapat pagdaanan ay napagdaanan ko na yata. Kaya naman ay i-share ko sa inyo na oo nga't maraming pera, pero hindi ganun kadali makasurvive. Pagka hindi mo inaral mabuti ang ganitong negosyo, ay talaga namang may pagkalugi ka rin, mga kabubog. Dahil sa ating karanasan ay marami na tayong nakitang pumasok sa ganitong negosyo, kulang sa akalaman, bandang huli ay nalugi lang din, at sabi nga ay bumalik sa wala, at baka lalo pang naghirap, mga kabubog. Baon sa utang, yung iba magkaroon pa ng kaso, ay talaga namang nakakapanghinayang kapag ganun ang ating kasasadlakan. Kaya tayo nagnegosyo para tayo magkaroon, umasinso, matugunan natin ang ating pangangailangan sa pamilya, at medyo guminhawa ang ating buhay. Pero kung hindi natin mapag-aaralang mabuti, ay talaga namang masasadlak tayo sa katakot-takot na problema.
So yun lang muna ang may share ko sa ngayon. Maraming salamat sa inyong matyagang pagsubaybay. Ito ang inyong kabubog.